Nakaramdam ng matinding kumpiyansa si Xu Jingming matapos ang kanyang pag-breakthrough at napansin niyang ang kanyang pinalakas na kapangyarihan ay sapat na upang makipaglaban ng patas sa mga Tier 6 na ability user. Isinapuso niya na ang susunod niyang layunin ay ang maabot ang ika-6 na antas ng Undestructible Thunder Body habang nalalamang marami pa siyang natitirang oras upang mangaso sa loob ng mga guho. Lumitaw si Eva habang pabirong nakangiti at nagrereklamo tungkol sa pag-deactivate niya rito habang siya ay nagme-meditate, ngunit pinatag ni Xu Jingming ang kanyang loob sa pagpapaliwanag na kailangan lamang niyang panatilihing nakatago ang kanyang pinakamalalim na lihim mula sa akademya. Mabilis naman siyang pinatawad ni Eva habang namumula ang mga pisngi na nakiusap na abisuhan siya bago ito muling gawin at sumang-ayon si Xu Jingming na oras na upang kumilos. Ang dalawa ay lumabas mula sa mabatong kuweba at bumalik sa masukal na kagubatan. Habang naglalakad sa gitna ng mga puno, nakakita si Xu Jingming ng isang kumpol ng nagniningning na assessment crystal sa lupa at napangiti sa kanyang magandang kapalaran. Bago pa man niya makolekta ang mga ito, isang agresibong grupo ng mga dayuhan ang nakakita sa kanya. At agad na nag-utos na ang nag-iisang cultivator mula sa Great Seiya ay dapat na agad na isuko ang mga kristal. Ang Stoke Country Ability Squad ay humakbang pasulong ng may masamang hangarin na inuutusan siyang ibigay ang kanyang battle ring, tanggalin ang kanyang special ring at isuko ang lahat ng kanyang kagamitan kung gusto pa niyang umalis ng buhay. Samantala, sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, nagrereklamo si Lin Hui sa kanyang mga kasamahan na ang kanyang nakuhang 1,000 kristal sa loob ng ilang araw ay tila kulang at nakadidismaya. Ngunit pinatag ni Qinzing ang kanyang loob sa pagsasabing maganda na ito kung isa sa alang-alang ang matinding kompetisyon mula sa ibang mga martial arts team. Ipinaliwanag niya na ang likas na talento ay mas mahalaga kaysa sa dami ng kristal pagdating sa mga huling gantimpala ng sinaunang pagsubok na nagbigay kinalung at linway ng mataas na pag-asa para sa kani-kanilang mga premyo. Bigla na lamang pinatigil ni Qinzing ang squad at binalaan sila na si Chu Chen ay nasa malapit lamang na naipit ng maraming tier 5 na kaaway, bagamat labis na humanga si Shalan na ang batang solo hunter ay nakaligtas ng ilang araw ng ganap na nag-iisa. Iminungkahi ni Qinzing na magmadali silang sumugod upang iligtas ito sa pag-asang sa wakas ay makukumbinsi ang may talentong binata na sumali sa Thunder Martial Arts Hall. Samantala, tinatansya ni Xu Jingming ang mga umaatake na napapansing ang kanyang grupo ay binubuo lamang ng 2 mid-rank at 2 low-rank na tier 5 fighter at pinagtawanan sila sa pag-aakalang ang ganoong kahinaang pangkat ay makukuha ang kanyang mga kagamitan at kristal. Uyam na tinanong ng pinuno ng squad kung ang lahat ba ng mga mandirigma ng grade siya ay ganito kaya bang bago magpas siya na kukunin na rin ang kanyang buhay. Inilabas ni Xu Jingming ang kanyang sibat mula sa kanyang special ring. Habang walang pakialam na sumasagot na hindi siya mayabang, talagang napakahina lamang nila. Sa isang kisap mata, naglaho siya sa isang mabilis na pagsabog ng kidlat at muling lumitaw ng diretso sa harapan ng pinuno ng kaaway. Bago man lang makapag-react ang lalaki, umatake si Xu Jingming na nagpatalo sa pinuno sa hangin. Sa matinding takot sa kanyang nakakatakot na bilis at lakas, nataranta ang mga natitirang umaatake at sumigaw para sa isang ganap na pag-atres. Gayunpaman, idineklara ni Xu Jingming na huli na ang lahat upang tumakas at mabilis na sumugod sa kanila. Pagkaraan lamang ng 4 na segundo, ang lahat ng 4 na kaaway ay nakahandusay patay sa demuhang na bahira ng dugo habang binabanggit ni Xu Jingming kung gaano sila kaina. Pagdating sa lugar, sina Lin Hui, Liu Heng at Shalan ay gulat na gulat nang makitang ang isang nag-iisang tier 4 na cultivator ay nagpuksa ng maraming tier 5 fighter sa loob lamang ng ilang segundo. Labis na nasabik si Qinzing sa kanyang nasaksihan. Habang napagtatantong si Chu Chen ay isang pambihirang henyo na madaling makatutuntong sa gitna ng mga elite na rango ng kanyang genius training camp. Humakbang siya pasulong ng may magalang na ngiti at binati ang batang hunter habang nagtatanong kung maaari ba nilang pag-usapan muli ang alok ng training camp. Sa halip na sagutin ang alok ng recruitment, naglaho si Xu Jingming sa isang kisap ng kidlat. Hinawakan ni Qinzing ang kanyang ulo sa pagkadismaya habang nagtataka kung ang isang prestihiyosong training camp ay hindi kapani-paniwalang kapana-panabik para sa binata. Nagpasya siyang hayaan muna ang bagay na ito sa ngayon habang may kumpiyansang muli silang magkikita sa pangunahing base kung saan maaari niyang linawin ang anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa Thunder Martial Arts Hall. Samantala, sinuri ni Xu Jingming ang mga kagamitan ng kanyang mga natalong umaatake kung saan nakatagpo siya ng higit sa 400 kagamitang nagkakahalaga ng 5 milyon sa pera.
Habang masayang napapansing ang pagpuksa sa mga kaaway na ability user ay isang mabilis na paraan upang yumaman. Hiniling niya kay Eva na i-scan ang lugar para sa mas marami pang mababagsik na halimaw na pangangasuhan, bagamat naguguluhan ito at nagtatanong kung bakit nakatuon siya sa pagpatay ng mga halimaw sa halip na mangolekta ng mga evaluation crystal. Mabilis na tumatakbo ng mas malalim sa gubat, sinabi ni Xu Jingming sa kanya na ang kanyang mga dahilan ay isang lihim muna sa ngayon habang nangangakong ipapaliwanag ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Pagkaraan ng isang buwan, nakatayo si Xu Jingming sa ibabaw ng mga bagong bangkay ng dambuhalang mga halimaw. Matapos mapush ang kanyang kabuoang ability points ng lagpas sa 100,000. Mismong habang naghahanda siyang maghanap ng isang tago na lugar upang mag-breakthrough patungo sa susunod na antas. Isang marahas na ungol ng halimaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan at hindi nagtagal ay nakita niya si Elinka na nagpapakawala ng isang malaking magic circle upang magpatawag ng 3 makapangyarihang espiritu mula sa ibang mundo. Ang Kamaitachi Demon King, ang Snow Beast at ang 100-eyed Ghost. Agad niyang nakilala ang Holy Maiden ng Froza habang inuutusan nito ang kanyang mga summons na umatake. Ang 3 espiritu ay nagpakawala ng isang mamamatay tao at organisadong pag-atake sa isang dambuhalang halimaw na mabilis at madaling nagpatalsik at nagwasak. Dito pinagmasdan ni Xu Jingming ang kanyang S-rank summoning technique habang napapansing ang bawat solong nilalang na kanyang ipinatatawag ay nasa tier 5 o pataas. Gayunpaman, nanatili siyang hindi natitinag sa kanyang swarm tactics dahil ang napakaraming bilang ay walang silbi laban sa isang lightning user. Habang pinapanood si Elinka na tinatapos ang kanyang laban, pinuri ni William Mark ang kanyang S-rank summoning power. Habang binabanggit na kahit siya ay isang low-rank tier 5 cultivator pa lamang, ang kanyang mga nilalang ay nagbibigay sa kanya ng lakas sa pakikipaglaban na katumbas ng isang tier 5 expert. Isang kalbong tagapaglingkod sa kanyang likuran ang nagpaalala kay Mark na ang kanyang ama ay nagsumikap ng husto upang makuha ang pagkakataong ito na nagbabala sa kanya na papalitan siya ng pamilya William kung mabibigo siyang makuha ang kanyang kamay sa paglalakbay na ito. Lumapit si Mark kay Elinka at nagtanong kung naisip na ba niyang mabuti ang kanyang alok na political marriage proposal. Ipinagmalaki niya na ang pamilya William ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Laxi Empire. Habang ikinakatwiran na ang pagsasama ng kanilang lakas ay magwawalis sa lahat ng balakid sa kanilang daan. Gayunpaman, ipinagwalang bahala lamang siya ni Elinka habang malamig na nagsasaad na maaari nilang pag-usapan ang mga bagay tungkol sa kasal matapos silang makalabas sa mga guho na lalong nagpalala sa galit ni Mark. Sa pagpapalit ng paksa, iniulat niya na katatapos lang niyang maramdaman ang presensya ng mabangis na beast hunter sa malapit at nagtanong kung dapat ba nila itong hanapin at subaybayan. Nakilala ito ni Elinka bilang ang hunter ng Great Sean na gumagala sa kagubatan. Ikinatwiran niya na ang Beast Hunter ay walang ibinibigay na banta sa kanila. Ngunit gumanti si Mark sa pamamagitan ng pagpuna na ang isang tier 4 na fighter na may tier 5 combat strength ay walang alinlangan na isang henyo ng Great Sean na kailangang iligpit sa ilalim ng umiiral na utos ni Vice Director. Sumuko si Elinka sa opisyal na utos at sumang-ayon na sundin ang plano ni Mark na hanapin ang hunter. Ngumiti si Mark dahil buo ang kanyang kumpiyansa na sa kabila ng malamig na pakikitungo ng Holy Maiden, tiyak na babagsak din ito sa kanyang mga kamay.